Kabanata 6501. Matapos sabihin ni Nelly ang kanyang sasabihin, ilang mga modelong lalaki ang naglakad patungo sa mga babae. Malinaw na kung tatanggi pa rin si Cynthia, mas masahol pa sa kamatayan ang dadanasan niya. Medyo namutla ang mukha ni Cynthia. Kahit nasanay na siya sa lahat ng malalaking eksena at dinadala niya ang kanyang mga bodyguard kapag kailangan niyang pumunta sa isang lugar na delikado para kunan ng pelikula, hindi niya inaasahan na magkakagulo siya, kahit sa pampublikong lugar, tulad ng North Sea Park. Hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin. Tumigil si Cynthia sa pakikipag-usap kay Nelly at tumingin-tingin sa paligid, na naghahanap ng tulong o tumakas. Mapanuksong tumingin si Nelly kay Cynthia nang makita ang namumungay na mga mata ni Cynthia. "Stop looking, Cynthia. Jod Entertainment has booked this entire space. It doesn't matter if it's the staff or security, they all work for Jod Entertainment." Sa madaling salita, ako ang reyna ng pukyutan ng lugar na ito, at gagawin nila ang anumang iuutos ko sa kanila. Kaya naman selyado na ang kapalaran mo. Ikanaway ni Nelly ang kanyang kamay, at ang mga lalaking modelo ay kumilos ng napakabilis, lahat ay nagpapakita ng mga maalay na mukha. Ang mga lalaking modelo ay hindi rin masyadong masaya, dahil kailangan nilang maglingkod sa mga matatandang babae sa lahat ng oras. Matagal na silang hindi nakikitulog sa mga nakababata. Bihira lang silang makipaglaro sa isang kasing ganda ni Cynthia. Nais ni Cynthia na umalis ng likas, ngunit naubusan na siya ng mga pagpipilian. Maya-maya lang, may nakita siyang pamilyar na naglalakad palabas ng malapit na kafe. Sa sandaling iyon, masayang sumigaw si Cynthia. "Harvey!" Agad namang gumaan ang pakiramdam ni Cynthia nang isigaw niya ang pangalang iyon. "Ano nga ulit ang pangalan mo?" Naiinip na sabi ni Nelly. "Why are you still wasting my time? I'm warning you guys, keep playing around, and I'll make you all sleep with fat women." Nagpalitan ng tingin ang mga male model sa isa't isa. Lumapit si Harvey at sinabing, "Sa tingin ko, dapat kayong matulog kasama ng mga babaeng sobra sa timbang. Mas magandang solusyon iyon, sa pangkalahatan." Nakatayo si Harvey sa harap ni Cynthia. Ngumiti ito sa kanya at saka binaling ang atensyon kay Nelly. "I heard you're the superstar of Jod Entertainment's advertising department, right? I don't care what arguments happened between the two of before this, but I've seen and heard everything you did today. I'll give you a chance. Sorry to him, and I'll let this pass, how about it?" Nagulat si Nelly. "Gusto mong humingi ako ng tawad kay Cynthia? Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, anak. Pero gusto mong iligtas itong dalagang nasa pagkabalisa. I don't think you have what it takes." Humakbang si Nelly at agad na iniunat ang kamay habang sinusubukang sampalan sa mukha si Harvey. Bumitaw ang kamay ni Harvey, at hinawakan ang palso ni Nelly, at sinabing, "Change of conditions. Bukod sa paghingi ng tawad, gusto kong lumuhod ka at sampalan ang sarili mo ng 10 beses. Makakaalis ka na pagkatapos mong gawin iyon. Kung hindi mo kaya, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong magsisi." Malamig na ngumiti si Nelly at tumingin sa mga security guard. "Paalisan niyo ang lalaking ito." Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Harvey si Nelly at ibinaling na lang ang atensyon sa isang mukhang upper management. "Tawagan mo si Marley." Natigilan ang babaeng mukhang upper management nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Harvey. "Gusto mo bang makita ang boss namin?" "Jeez, what a show off," panunuyan ni Nelly sa pagpapanggap ni Harvey. "Irereklamo mo ba ako sa pakikipag-usap sa amo namin?" "Cynthia, saan mo nahanap tong lalaking ito? Bakit ang tanga niya? Sa tingin ba niya malulutas niya ang problemang ito sa pamamagitan ng pagrereklamo? May mali ba sa utak niya? Not to mention kung sino siya sa tingin niya, sa pag-aakalang makikita niya ang boss natin kung kailan niya gusto. Kung makikita niya ito, luluhod ako at tatawagan ko siyang daddy." Ang ibang mga babaeng modelo ay nagtakip ng bibig at tumawa. Ayon sa kanila, katawa-tawa at pambata ang ginawa ni Harvey. Maging ang isang babae mula sa top management ay mapanuksong tumingin kay Harvey at sinabing, "Sir,
hindi naman ganoon kalayo ang aming company headquarters. 3 hanggang 5 minuto lang ang kailangan para makarating doon. Pero, do you really think that you can see our boss, Miss Marley? Not only is she one of the 3 daughters of the Judge of Walsing, but ordinary people can't even close to her. Hindi naman siya isang taong makikilala mo nang walang appointment dahil lang sa boss siya ng Judd Entertainment, okay? Hindi pinansin ni Harvey ang self-righteous attitude ng babae at mahinahong sinabi. Sabihin mo kay Marley na ako si Harvey York. Bibigyan ko siya ng 5 minuto dahil 3 hanggang 5 minuto lang ang kailangan niya bago makarating. Sasagutin niya ang lahat ng responsibilidad kapag hindi siya dumating sa loob ng 5 minuto. Ngumisi ang babae, Sir, gaano mo gustong maging bongga? Kung patuloy kang mag-iingay ng ganito, kailangan kong hilingin sa mga security guard na paalisin ka. Pagkatapos ng lahat, inupahan namin itong mismong lupang kinatatayuan mo. Matapos ang maikling talumpati ng babae, ilang security personnel ang lumapit, na nakakuyom ang kanilang mga kamao sa kanilang mga palad. Bawat isa sa kanila ay nakatitig kay Harvey na may antagonistic na tingin, na para bang anumang oras ay susunggaban siya nito. Itinaas ni Harvey ang kanyang kamay at tumingin sa vintage Rolex na relo na suot niya at mahinahong sinabi, 4 na minuto pa. Malamig na napangiti si Nelly nang makitang patuloy na nagkukunwari si Harvey. Cynthia, itong lalaki mo ang yabang kaysa sa amo natin. Sino siya sa tingin niya? Kahit na alam ni Cynthia na medyo maimpluwensya si Harvey, hindi siya sigurado na ang mga salita lang nito ay sapat na para magpakita si Marley dito. Sa makatuwid, pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sinabi ni Cynthia, marahil ay dapat. Umiling si Harvey, at pinutol ang sinabi ni Cynthia. Nang makita ni Nelly ang pakikisalamuhan nilang dalawa, tumingin si Nelly kay Harvey ng masama, na para bang nakita niya ang mga pagkana ni Harvey. Naku, Cynthia, parang gusto ka nitong suportahan at pinaniniwala kaming malakas ang background mo, di ba? Pero may sasabihin ako sa iyo. Ang isang tulad ni Miss Marley ay mas mataas sa antas ng isang tulad niya. Dapat mong sabihin sa kanya na umatras. Mamamatay lang siya ng mas mabilis kapag nagpatuloy siya sa pag-arte ng bongga sa Walsing. Wika ni Nelly habang nakatingin kay Harvey. Ngunit mabilis, na nakumbinsi siya sa kanyang paghatol. Tiyak na kaakit-akit ang hitsura ni Harvey, ngunit kahit anong tingin ni Nelly sa kanya, hindi siya mula sa isang kilalang pamilya sa Walsing. Dahil hindi naman descendant ng prominenteng pamilya si Harvey, hindi naman niya kailangang matakot sa kanya, di ba? Pinahiya niya ang maraming tinatawag na mga inapo ng ibang mga pamilya mula sa ibang mga lugar sa paglipas ng mga taon, salamat sa impluwensya ni Sawyer. Kaya, maraming mga tao na may talento at impluwensya ay nauwi bilang mga aso sa huli kapag sila ay nasa Walsing. Hindi pinansin ni Harvey ang panunuya ni Nelly at ipinagpatuloy ang countdown. 3 minuto. Sa pagkakataong iyon, nilapitan sila ni Journey mula sa likuran. Tumingin si Journey kay Cynthia na may kakaibang tingin at saka sinabi sa babaeng top management. This is my suggestion. You should call Miss Marley right now. If not, I don't think you will be able to bear the consequences. Kung ikukumpara kay Harvey, na nagsuot ng medyo simpleng damit, ang mga damit na isinuot ni Journey, habang minimalist pa, ay pawang mula sa mga luxury brand at mabibili lamang sa pamamagitan ng order. Nakasuot siya ng relo ng Lady Arpels Pont des Amoro na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang suot ni Journey ay nagbigay ng matinding pressure sa babae at, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-dial ng isang numero. Oh no, so, sugar baby ka, sabi ni Nelly sa mapanuksong tono habang siya ay likas na nagalit kay Journey nang makita siya. Isang sugar baby na nagliligtas sa isang dalagang nasa pagkabalisa, at pagiging isang puting kabalyero para sa isa pang ginang. Paano mo kaya haharapin ang iyong inang Reyna? Sa tingin ko ay dapat ka nang umalis. Nang sabihin ni Nelly ang nakakababang pahayag na iyon, lumingon si Cynthia at tumingin kay Journey. Pareho silang babae, kaya halos alam na agad ni Cynthia at Journey kung ano ang ibig sabihin ng isa pa.
What strong competitors. Pareho silang nag-iisip ngunit nagbigay pa rin ng isang malabong ngiti sa isa't isa. Hello, Miss. Bakit kayo magkasama ng hipag ko? Nakangiting tanong ni Cynthia. Hipag. Balita ko single si Harvey, matikas na ngumiti si Journey. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi ako magsisinungaling sa'yo, sis. Lalo na kapag napakaganda mo. Nako, mahal kong kapatid. Napakaganda mo rin. Pero alam mo ba ang sinasabi nila? Kung gaano kaganda ang isang babae, mas malaki ang kasinungalingan. Si Harvey nakalmado noong una. Ngunit nang marinig niyang biglang tinawag ng dalawa ang isa't isa ay magkapatid, nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang mga buto, na parang may mali. Nang may gustong sabihin si Harvey ay may narinig siyang tumatakbo mula sa labas ng lokasyon. Pagkatapos, ilang lalaki at babae na nakasuot ng suit ang mabilis na nagtungo sa kanila. Ang babaeng namumuno sa grupo ay si Marley, isa sa 3 anak na babae ng pamilya Judd ng Walsing. Kinabahan si Marley na napakataas at makapangyarihan sa harap ni Harvey. Hindi niya alam kung bakit biglang sumulpot si Harvey sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay isang VIP na bisita ng pamilya Judd. Kung gusto niyang pahirapan ang buhay niya, wala siyang magagawa. Nagdilim ang ekspresyon ni Marley nang sumagi sa kanyang isipan ang ideyang iyon. Bilang miyembro ng pangunahing sangay ng pamilya Judd, medyo pamilyar siya sa kung paano magtrabaho si Harvey. Kaya naman, bukod sa iginagalang siya, natatakot din siya sa kanya. Natigilan si Nelly at ang iba pang mga modelo nang makitang lumabas talaga si Marley. Pagkatapos, bigla silang ngumiti at binati siya. Miss Marley. Hindi sila pinansin ni Marley at mabilis na inilibot ang paligid. Nang makita niya si Harvey, agad siyang lumapit at sinabing, I'm sorry for being late, Mr. York. Natigilan ang ekspresyon ng lahat, pati si Nelly. Kilala ba talaga ni Harvey si Marley? Higit sa lahat, napaka-humble ni Marley sa harap ni Harvey. Paano mangyayari iyon? Mr. York, bakit bigla kang bumisita sa Judd Entertainment? May order ka ba sa akin? Tanong ni Marley kay Harvey sa seryosong tono. Hindi naman, sabay turo ni Harvey kay Cynthia gamit ang kanang kamay. Yun ang little sister ko dyan, but we're not biologically related. She's currently working at Judd Entertainment. Pero anong nangyari? Pinilit siya ng iyong advertising department superstar na matulog sa isang matandang lalaki, kung hindi ay masisira niya ang kanyang career. Nandito ako para tanungin ka sa ngalan ng aking nakababatang kapatid na babae. Is this a company rule? Nang marinig ni Marley ang sinabi ni Harvey ay naningkit ang mga mata niya at mabilis siyang tumalikod at sinampal si Nelly na wala sa sariling handa. Napasigaw si Nelly sa sakit habang nakahawak sa kanyang mukha at muntik nang mapadapa sa lupa, at hindi makapaniwalang nakatingin kay Marley. Don't worry, Mr. York. I will give you a satisfactory explanation of this. Kalmadong sinabi ni Harvey. Hindi ito ang unang beses na nagkita tayo, Marley. Kaya, alam kong wala itong kinalaman sa iyo. Kaya naman hindi na kita pahihirapan. Lumuhad siya at sampalan ang sarili ng 10 beses, at pag-iisipan ko ito. Tumango si Marley at nilingon niya si Nelly at sinabi sa malamig na boses, narinig mo ba iyon? Lumuhad ka at sampalan ang sarili mo ng 10 beses. Kung hindi, ikaw ang magdurusa sa kahihinatnan ng sarili mong mga kilos. Parehong kakaiba ang tingin ni Cynthia at Journey kay Marley. Ano ang ginawa ni Harvey sa kanya noon? Bakit ginawa ni Marley ang kanyang utos na para bang utos ng kanyang hari? Alam ng mga modelong lalaki at babae na laging nagdurusa sa mga kamay ni Nelly na tapos na ang kanyang panahon bilang reyna ng pukyutan matapos marinig ang mga salita ni Marley. Inilabas pa ng ilan ang kanilang mga telepono, na gustong i-record ang magandang sandali ng lumuhad si Nelly at sinampal ang sarili. Nang makita ni Nelly na iniiwan siya ng lahat ay lalo lang siyang naging agresibo. Bumangon siya at pinandilatan si Marley, at sinabing, Miss Marley, sa tingin mo ba may karapatan kang magdesisyon kung ano ang mangyayari sa akin? I'm warning you, I belong to Sawyer. In your family, you cannot compare your influence with Sawyer's.
If you dare step over him, masisira ka rin. Just you wait. Pagkatapos, kinuha ni Nelly ang kanyang cellphone at tatawag na sana. Nang makita ni Marley na lumalaban pa rin si Nelly, gusto niyang tawagin ang kanyang mga tauhan para pigilan siya. However, Harvey simply said, "Let him make the call. We have to make him understand that his so-called supporters have no power here." Doon lang siya susuko ng kusa. Nang marinig ang sinabi ni Harvey, napatigil si Marley. Hindi nagtagal, may sumagot ng telepono mula sa kabilang linya. Pagpasok ng tawag ay binuksan ni Nelly ang speaker. Isang malamig na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Ano ito? Nagsimulang manginig si Nelly sa tuwa at pananabik. Ako si Nelly. Your little slave, Sawyer. Nung dinala mo ako sa Judd Entertainment, nangako ka na gagawin mo akong superstar ng Judd Entertainment. Pero ngayon, may nagtangkang mangbuli sa akin. Hindi lang nila ako pinahiya, sinampal pa nila ako at pinilit na humingi ng tawad sa munting asong babae. You have to help me, Mr. Sawyer. Nang marinig ng nasa kabilang dulo ang nangyari, agad na naging murderous ang tono nito. Sino ito? Sino ba ang naglalakas loob na asarin ang babae ko sa loob ng teritoryo ng pamilya Judd? Kahit ang asong yun, si Marley, hindi siya maglalakas loob, di ba? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6505. Sabihin sa kanya na sabihin sa akin ang kanyang pangalan. Sabi ni Sawyer, wala akong pakialam kung nasa Walls Inn siya o saan man sa bansa H. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang pagdating sa mundong ito. Sawyer sounded very dominant, at ang tono niya ay napaka-arrogant. Para bang ang buong mundo ay kanya nang wasakin kahit kailan niya gusto. Not to mention, from his tone it sounds like he didn't care about Marley at all. Nagdilim ang ekspresyon ni Marley, at gusto niyang magsalita. Gayunpaman, ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay at sinabing, Sawyer Judd, tama ba? Allow me to introduce myself. I am Harvey York. Kung hindi mo pa rin kilala kung sino ako, you can ask your leader or your lola. You can talk to me once you know who I am. At saka, ginugulo ng babae mo ang little sister ko and it bothers me a lot. You'd better able to give me an explanation. Mas maganda kung maibigay mo. Kung hindi mo kaya, ibibigay ko sa iyo. Kalmadong sagot ni Harvey, ngunit ang kanyang mga salita ay mas nangingibabaw kaysa kay Sawyer mula sa kabilang panig. Ano ito? Nagulat si Nelly at ang iba pang mga modelo sa likod niya, na may mga ekspresyon ng hindi makapaniwala. Halatang hindi nila inaasahan na sa kabila ng pagtawag sa isang tulad ni Sawyer, ganoon pa rin ang pakikitungo ni Harvey sa kanya. Sobra na ang kay-abangan niya. Ayon sa pangunawa ni Nelly at ng iba pa, ang isang tulad ni Sawyer ay isa na sa pinakamahalagang tao sa Walls Inn. Siguro kahit sa buong bansa. Ngunit paanong ang isang taong mukhang isang sugar baby ay maglalakas loob na magsalita laban sa kanya ng buong tapang? Hindi sila makapaniwala. Harvey York. Medyo nagulat ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono. Puno ng hindi makapaniwala ang boses niya. Ikaw ang VIP guest ng pamilya namin. Harvey York. Sumagot lang si Harvey, tama. Sandaling katahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono. Pagkaraan ng ilang sandali, nang magsimulang magsalita muli ang boses, nawala na ang pagmamataas at pagmamataas sa sarili na tono sa boses ni Sawyer, napalitan ng tono ng pagnanais na pasayahin si Harvey hanggat maaari. Kahit na nasa kabilang side sila ng telepono, nararamdaman ng lahat na malamang na nakatayo at nakayuko si Sawyer habang hawak ang telepono. I'm so sorry, Mr. York. Lahat ng nangyari ay kasalanan ko talaga. Hindi ko nasuri ang lahat at hindi ko pinalaki ng maayos ang aking asong babae. I'm so sorry I put you through this kind of trouble. Nang marinig niyang sumuko si Sawyer, tinakpan ni Nelly ang kanyang bibig, na pinipilit na huwag sumigaw. Paano naging ganito ang isang tulad ni Sawyer? Hindi ba siya dapat ay isang inapo ng isang malaking pamilya?
Sino itong taong nagngangalang Harvey? Kalmadong sagot ni Harvey, kapag hindi napag-aral ng maayos ang anak, kasalanan ng ama. Kahit hindi ikaw ang ama, ikaw pa rin ang may-ari. Ang asong pinalaki mo ay iniistorbo ang kapatid ko. Ang tapang nito. Aking aso. Napangiti si Sawyer at nag-iba ang tono, ngunit sa sinabi nito ay agad na naramdaman ni Nelly na nahulog na siya sa kailaliman ng impyerno. Siya ang aso ko noon, ngunit mula ngayon, hindi na siya ang aso ko. Ang isang katulad niya ay hindi man karapat-dapat na maging aso ko. Sinabi ito ni Sawyer sa isang mahinahon ngunit mayabang na tono, na angkop sa mga mula sa mataas na lipunan. Ngunit nangangahulugan din iyon na si Nelly ay tapos na sa ngayon. Agad na lumuhad si Nelly at sinimulang sampalan ang sarili ng 12-dosenang beses. Sa wakas ay nagsorry siya kay Cynthia bago tumalikod at tumakbo palayo. Malinaw na pagkatapos ng nangyari, hindi na siya ang queen bee ng advertising department. Ang sinabi ni Sawyer ay nangangahulugan din na siya ay magiging isang hindi kilalang tao sa industriya ng entertainment. Hindi magkakaroon ng magandang wakas ang mga katulad niya. Gayunpaman, hindi nabigla si Harvey sa kabila ng pag-alam kung paano magtatapos ang buhay ni Nelly. Sa kabaligtaran, naisip niya na karapat-dapat ito kay Nelly. Sapat na ang magaan para sa kanya na humantong sa ganito para sa isang babaeng ignorante at gustong ibuli ang kanyang mga juniors. Nang matapos ang lahat, dinala ni Marley si Harvey sa isang 3 palapag na gusali ng opisina, ilang daang metro lang ang layo. Sumunod sila Cynthia at Journey doon. Medyo nagulat din silang dalawa nang makita nila ang pagbabago ng ugali ni Marley kay Harvey. Hindi kilala ni Marley si Cynthia, pero kilala niya si Journey. Hindi lang nila kilala ang isa't isa. Nang makita ni Marley si Journey kasama si Harvey, may naalala siya at, pagkatapos mag-alinlangan, hindi na nagsalita. Umupo sila pagkatapos ng ilang sandali, at si Marley ang nagsilbi sa kanila bilang host. May gusto bang inumin? Umiling si Harvey. Wala, salamat. Pagkatapos, tumingin siya kay Cynthia at nagtanong, sasali ka ba sa River of Satin Modeling Competition? Medyo nag-alinlangan si Cynthia at sinabing, yes, I will. Bago pa matapos si Cynthia ay pinutol na siya ni Harvey. Then he said to Marley, dahil gusto ni Cynthia na sumali sa modeling competition, sana huwag mo siyang bigyan ng kahit anong slack sa competition. Siyempre, sana hindi na maulit ang nangyari ngayon. Pumayag ka sa munting kahilingan ko, di ba? Medyo nagulat si Marley pero tumango pa rin at sinabing, don't worry. Since you've said so, everything will be done honestly. And fairly, I will use my life to guarantee that something like will never happen again. I will clean up Judd Entertainment proper this time. I won't let you down, Mr. York. Tumango si Harvey. Naghanda siyang tumayo at umalis. Nakitang naayos na ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpa siya si Marley at sinabi, Mr. York, ang pamilya Judd ay orihinal na nagplano na makipag-appointment sa iyo upang makita ang aking lola. Ngunit nalaman lang ng aking ama na nandito ka, at hiniling niya sa akin na dalhin ka sa pamilya Judd ngayon. I wonder kung okay lang sa iyo ito. Noong una ay gusto ni Harvey na huwag pansinin ang kahilingan ni Marley, ngunit sa pag-aakalang gustong sumali ni Cynthia sa modeling competition, bahagyang tumango siya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan at tinanggap. Agad namang nag-ayos ng sasakyan si Marley para iuwi sina Journey at Cynthia, habang siya mismo ang naghatid kay Harvey sa bahay ng pamilya Judd. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, maaaring humiling ang bahay ng pamilya Judd sa isang geomancer na imbestigahan ang lugar na ito. Kaya naman, nang dumaan siya sa entrance ng estate, wala siyang sinabi kundi sumimangot ng likas. Napansin ni Marley ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at nagtanong, may nakita ka ba? Pinikit ni Harvey ang mga mata at bumulong kay Marley. Hindi ko alam kung sino ang inimbitahan ng pamilya mo para baguhin ang geographical features ng lupain mo, pero ang pinakamasamang ginawa niya ay ang paglipat ng 2 estatwa sa gate. Kung tama ako, stable na ang kalagayan ng lola mo noong una.
Pagkatapos na baguhin ang mga geological features, dapat ay medyo energetic din siya. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagkamanhid pagkatapos na tanggalin ang dalawang estatwa. Noong una, akala mo lahat ay dahil lang sa tumatanda na siya. Naramdaman mo rin na may mali nitong mga nakaraang araw, di ba? Medyo nagulat si Marley. Bakit parang nasaksihan mo ang lahat? Then, Harvey explained, everything leaves traces, and geomancy is no different. Don't tell me na akala mo hindi ko makikita ang isang bagay na nagbago nang ilipat mo ang dalawang estatwa na nagpo-protekta sa kapalaran ng iyong buong pamilya. Kung tatanungin mo ako, ang iyong geomancy expert na kinuha ay hindi masyadong sanay o may hidden agenda siya. Pero, hindi mahalaga kung sinasadya niya iyon, pero ang huli niyang ginawa pagkatapos gumawa ng napakaraming pagbabago. Plano ba niyang sirain ang buong pamilya niyo? Ayon sa proseso, ang lahat ng matatanda sa iyong pamilya ay magsisimulang makaramdam ng pamamanhid sa unang buwan. Sa ikalawang buwan, ang lahat ng mga nakababatang henerasyon ay magsisimulang magkasakit, at ang kanilang mga isipan ay makulong sa hamog. Sa ikatlong buwan, ang Jod ng Wolsing na dating puno ng buhay at lakas sa pakikipaglaban ay magiging isang tigre na walang pangil, at sinuman ay maaaring magpahirap sa kanila. Nagulat na naman si Marley. How could that be possible? Ang geomancer na kinuha namin ay ang pinakamagaling na geomancer ng Wolsing, si Eridan Kai. Sikat siya sa circle na ito, at nakuha lang namin ang tulong niya pagkatapos ng pagsisikap ng pamilya namin. Bakit gusto niyang sirain ang pamilya namin at lipulin kami? Nagkibit-balikat si Harvey at walang sinabi. Kung may sama ng loob si Eridan sa mga Jod ng Wolsing ay walang kinalaman sa kanya, at hindi yun isang bagay na kailangan niyang malaman. Dahil imbitado siya dito, itinuturo lang niya ang obvious. Kung maniniwala ang mga Jod o hindi ay nasa kanila. Hindi nagtagal, inanyayahan si Harvey sa isa sa mas malalim na bulwagan ng lugar. Naghihintay si Veer sa loob ng hall. Nang makita niyang dumating si Harvey ay tumayo ito at agad at sinalubong siya ng malaking ngiti. Welcome, Mr. York. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi kita binati sa pasukan. Salamat sa pagpaparangal sa amin ngayon sa iyong presensya. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi kasing liwanag ng sinabi niya na iyon. Tumingin sa kanya si Harvey at napagtanto kung bakit. Medyo namamanhid din ang kalahati ng katawan ni Veer, at hindi niya lubos na makontrol ang mga kalamnan sa mukha. Ang swerte mo, sir, agad na sagot ni Harvey. Napakaswerte mo na hiniling mo kay Marley na imbitahan ako ngayon. Sa 3 o 5 araw, magtagumpay man ako sa pagpapagaling sa pamamanhid mo sa katawan, ilang beses itong babalik sa 1 taon, na may kasamang matinding sakit. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nangyari kamakailan na kailangan mong hilingin sa akin na pumunta dito sa lalong madaling panahon? Pagkatapos, sinenyasan ni Veer si Marley na ibuhos kay Harvey ang 1 tasa ng tsaa bago tumayo at tumango kay Harvey. May mga ilang bagay na kailangan kong asikasuhin bago ka imbitahan dito ngayon, Mr. York. Tumikim si Veer at sinabing, una, payagan mo akong humingi ng tawad sa ngalan ng aking pamangkin. Naikwento niya sa akin ang tungkol kay Nelly at ngayon ay nakaluhod sa loob ng kapilya ng aming ari-arian. Gaya ng sinabi niya, magsisisi siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Dahil hindi siya makaalis sa ngayon, hiniling niya sa akin na iparating ang kanyang paghingi ng tawad. Bukod sa paghingi ng tawad para sa aking pamangkin, hayaan mo akong humingi ng tawad sa iyo sa ngalan ng pamilya sa Wolsing. Ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil hindi kami naging mahigpit sa aming edukasyon at disiplina. Isinusumpa ko sa ngalan ng aking pamilya na wala nang mangyayaring ganito sa hinaharap. Akuin ko rin ang buong responsibilidad na linisin ang lahat ng kasuklam-suklam na gawain sa Jod Entertainment. Hindi sigurado si Veer kung ano ang naramdaman niya sa sinabing iyon. Paanong hindi niya malalaman na ang mga anak ng Jod ay may iba pang babae doon? But the thing is, hindi problema sa kanila ang pag-aalaga sa ibang babae. Pero bakit nila hinayaang magalit kay Harvey ang mga babae? Humigop si Harvey ng kanyang tasa ng tsaa at sinabing, nakaraan na lang yan,
at hindi ko hahayaang abalahin ako nito. Dahil hindi ko naman ito binanggit, hindi mo na rin kailangang ilabas. Of course. I understand, nakahinga ng maluwag si Veer at saka kumuha ng kontrata at ibinigay kay Harvey. Ang pangalawang bahagi ay ito. Dahil ang iyong nakababatang kapatid na babae ay sasali sa Road of Satin Modeling Competition ng Jod Entertainment, kung makakakuha siya ng magagandang resulta sa panahon ng kompetisyon, ang aming kumpanya ay nag-aalok na ibigay ang lahat ng mga mapagkukunang kailangan upang pangalagaan at protektahan siya sa kanyang paglalakbay sa pagiging isang superstar. Ito ang kontrata. Pakitingnan mo, binigyan siya ni Harvey ng nakakaalam ng ngiti. Mukhang ang Road of Satin ay isang medyo patas na kompetisyon sa pagmumodel. Ngumiti si Veer, we have always been fair. Kung walang potential si Cynthia, hindi na namin siya ino-offer sa kanya itong kontrata. Dahil napaghandaan na namin itong kontrata, malaki ang pag-asa namin kay Cynthia. Don't get me wrong, Mr. York. Kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtulong sa amin na makahanap ng napakagandang talento. Tumango si Harvey, then, give Cynthia a contract directly if she manages to get good enough results. Kung wala siyang talent, please don't be too hard on her. Naiintindihan ko. We'll see, sagot ni Veer, at tumango. Karaniwan, bilang pinuno ng pamilya Jod, hindi siya nakikipag-usap ng pribado kay Harvey tungkol sa maliliit na bagay. Gayunpaman, may gusto siyang itanong kay Harvey, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpakumbaba. Sige, dumiretso na tayo sa paksa. Sabi ni Harvey habang nagkusa siyang baguhin ang paksa. You must be joking. Lahat ng napag-usapan natin kanina ay importanteng negosyo, lahat ng napag-usapan natin pagkatapos noon ay side note lang, humbly na sagot ni Veer. At ang side note na ito ay nais naming hilingin sa iyo na tingnan ang aming geomancy kapag mayroon kang oras. Originally, hindi namin gustong istorbohin ka patungkol dito. Kaya naman hiniling namin sa pinakamahusay na geomancy expert ng Walls Inn na tingnan at sana ay baguhin ang aming kapalaran. Pero parang nagkamali kami ng desisyon. Kaya, gusto naming humingi ng tulong sa iyo. Tumango si Harvey at tinapik ang mesa gamit ang kanyang kamay. It's fine if you want me to help. But there are some things you need to tell me, right? Huwag mong sabihin sa akin na inaasahan mong hulaan ko ang lahat. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-daw ang kinausap ni Veer si Harvey. Well, let's start after you help us deal with the problem that haunted my mother. After that, all the seniors of the Jod family believed that there's some problem with the geomancy of this place. So, naisipan naming maghanap ng bagong lugar para mapaglipatan. Gayunpaman, ang pamilya Jod ay isang malaking pamilya. Kailangan naming ayusin ang maraming bagay. Kung lilipat lang kami sa ibang lugar, baka isipin ng iba na nagsisimula ng bumagsak ang pamilya Jod. Kaya nga kinailangan naming sumuko sa paglipat, ibig sabihin, ang tanging natitira sa amin ay ang ayusin ang geomancy ng lugar na ito. Kung ako ang tatanungin mo noon, hihilingin ko sana sa iyo na tulungan mo kami sa bagay na ito dahil hindi kami dapat magkaroon ng dalawang tao na humaharap sa parehong problema. Gayunpaman, maraming mga matatanda ang tumanggi sa aking panukala. Sinabi na ikaw ay napakabata at walang karanasan. Sa wakas, hiniling namin sa top geomancer ng Walls Inn na si Master Eridan, na matagal nang hindi nakatanggap ng mga bisita, na tulungan kami. Noong una, naging maayos ang lahat. Ngunit pagkatapos natanggalin ang dalawang estatwa sa pasukan 3 araw na ang nakakaraan, ang aming pamilya ay nakaranas ng magkakasakit pagkatapos ng sakit. Ang aking ina ay namamanhid ang lahat ng kanyang katawan, at kailangang humiga muli sa kanyang kama. Kaya gusto naming muli ng aking anak na humingi ng tulong sa iyo. Tumango si Harvey, nag-aalala ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos nito, hindi na siya nanatili sa bulwagan at lumakad palabas ng nakatalikod ang mga kamay. Dahil sa edad, ang bahay na tinitirhan ng pamilya Jod ay nagsimulang masira. Nagawa na nilang takpan ito ng maayos noong nakaraan. Gayunpaman, dahil sa pagbabago sa geomancy,
Ang lahat ng mga kasawian na napigilan ay dahan-daang nagsimulang tumulo. Sa mga mata ng mga nag-aral ng geomancy, ang mga ari-arian na dating pag-aari ng mga maharlika ay nawala ang kanilang karangyaan. Sa halip, ang tanging nararamdaman nila ay kaagnasan at pagkabulok. Tiningnan ito ni Harvey at biglang nagtanong, "Sir, gaano katagal binili ng pamilya mo itong plantasyon?" Medyo nagulat si Veer, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sinabi niya, "Around the time this country was founded." Bata pa lang ako noon, pero narinig ko na binili ng lolo ko itong plantasyon. Binili ng aking lolo ang lupa mula sa Braid Lord. Ang maharlika ay sinasabing ang Iron Helm King, at ang kanyang pamilya ay gumugol din ng maraming siglo sa pagtatayo at pagdaragdag sa ari-arian. Pagkatapos na pagmamay-ari ng pamilya namin sa plantasyon na ito, ilang beses na rin namin itong na-renovate. Gayunpaman, nang i-renovate namin ito, ginawa namin ang aming makakaya para mapanatili itong katulad ng dati. Malaking pagbabago lang ang ginawa namin dahil sa geomancy. Tumango si Harvey. No wonder, then. Noong itinayo ang plantasyon na ito ay itinayo batay sa isang geomancy configuration na tinatawag na ascendant configuration. Kung hindi ka gagawa ng mga pagbabago, ang pamilya Judd ay magbubunga ng milagro pagkatapos ng himala sa bawat henerasyon, na gagawing mahusay ang iyong pamilya. Gayunpaman, dahil sa pagbabago sa ascendant configuration, ang ascendancy ay isinara. At kayong lahat ay nakinabang sa ascendant configuration, kaya kapag hindi na kayo nakinabang dito, ito ay magiging tulad ng mga isda na mawawalan ng akses sa karagatan at mga ibon na mawawalan ng akses sa himpapawid. Parehong nagulat sina Veer at Marley nang marinig ang paliwanag ni Harvey. Bakit napakaganda nito? Kabanata 6510. It's your choice to believe it or not, casual na sabi ni Harvey. "Oh, tara na," natatawang sabi ni Veer. "Dahil iniimbitahan ka namin hanggang dito, syempre may tiwala kami sa iyo. Tingnan natin. This way, please." Pagkatapos, sinenyasan siya ni Veer at dinala siya sa mas malalim na lugar. Hindi naman tumanggi si Harvey at kinikit ang mata habang nakatingin sa langit. Nakikita na niya ang madilim na ulap na nagkukumpulan sa itaas ng taniman. Sa isa pang bakuran, may malaking bakuran kung saan dumaong ang isang helicopter. Sapat na yun para ipakita kung gaano kalaki ang yaman ng pamilya Judd. Ngunit nang makita ni Veer ang helicopter, medyo nagulat siya at nagtanong, bakit siya bumalik? Medyo curious si Harvey. Si Veer ang pinuno ng pamilya Judd. May iba kaya siyang kinatatakutan sa pamilya. Nang makita ni Veer ang ekspresyon ni Harvey, ipinaliwanag niya, "Maaaring hindi mo alam ito, ngunit sa kabila ng pagiging pinuno ng pamilya Judd sa Walls Inc., ang aking ama ay may awtoridad pa rin sa akin." Gayunpaman, siya ay nagsasanay ng nakahiwalay sa loob ng maraming taon sa Mount Cygnus. Ano ang nagpapabalik sa kanya dito? Napagtanto ni Harvey na ang ama ni Veer ang umuwi. No wonder laking gulat niya. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito ay nagkaroon ng kahulugan. Ang sitwasyon ng pamilya Judd ay delikado, at maaari silang mahulog anumang oras. Makatuwiran kung ang ilang matatandang nagtatago sa isang lugar ay maghahayag muli ng kanilang sarili. Mabilis silang dinala ni Veer sa isang patio kung saan nagtipon ng 12-dosenang tao. Ang lahat ng mga antigo at kasangkapan sa loob ng patio ay nagkapira-piraso at nakalatag sa lupa. May mga bakas pa ng dugo. Ang ilang mga batang lalaki mula sa pamilya Judd ay mukhang labis na nabalisa sa mga sugat na may bahid ng dugo sa kanilang mga katawan. Nang makita ni Veer ang nangyayari, mabilis siyang humakbang at nagtanong, "Anong nangyari dito? Ano ang nangyari noong wala ako saglit?" Sa sandaling iyon, sinabi ng isang babaeng nasa edad 40 na may malupit na tingin, "Bakit ang lakas ng sigaw mo, Veer?" Nakatulog lang si nanay. "Kung magigising mo siya, mamaya haharapin ka ng ating ama." Ilang mga maharlikang lalaki at babae na nakatayo sa tabi ng babae ay nanlilisik kay Veer, ang kanilang malamig na mga mata ay puno ng layuning pumatay. Lumapit si Marley kay Harvey at Bum Ulong, lahat sila bahagi ng pangunahing pamilya, Mr. York.
Mga kapatid sila ng kapatid ko. Ngunit pagkatapos matalo sa kompetisyon para sa pamumuno, ipinadala sila ng aking ama sa labas. Ngumiti si Harvey at sinabing, they failed, yet they dared to talk to your father like that when he is the head of the family. Mukhang magkakaroon ng malaking pagbabago sa pamilya mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Marley matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Kasama rin siya sa klase ng sosyalidad, kaya natural siyang maingat sa mga ganoong bagay. Alam niyang may nangyaring hindi niya alam na naging dahilan ng pagbabago ng ugali ng kanyang tito at tiya. Kung hindi sila mag-iingat, maging ang kanyang ama ay maaaring mawala sa kanyang posisyon bilang pinuno. Dumilim din ang ekspresyon ni Veer. Mas alam niya kaysa kay Marley ang ibig sabihin kapag nagbago ang ugali ng mga taong ito. Malamig na sabi ni Veer, watch your words, Veronica. Why are you here without my permission? Do you think I can't do anything to you?